lang mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko December 1, 2021. Marahil ay mag-aalas 12 na nang kami ay nakapag-ayos na ng paghihigaan ng aking pinsan sa kubo na aming pinagtutulugan. Malapit lang kasi ito sa bahay pa ng iba pa naming kamag-anak. Saktong pandemya noon, kaya naman hindi may iwasan na maboring kaming magpinsan. Lalo na't hindi naman kami lumalabas pareho at wala rin naman kaming magagalaan. Noong oras na yun ay bigla niya akong kinalabit at nagsabi, "Hoy te, gamitin na ulit natin yung app. Ang boring kasi, walang magawa." Ang tinutukoy niya ay ang isang app sa cellphone na hindi ko napapangalanan. Sa app kasi na ito ay maaari kang makipag-usap kahit kanino, lalaki man o babae, bata man o matanda. Depende sa tipo mo. Mga ilang oras rin kami nakikipag-usap gamit ang app na yon nang magwika ang pinsan ko na, "Ikaw na lang muna. Wala namang makausap na matino eh. Hindi tipid magsalita." Mag-aalas 2 na at dahil hindi pa naman ako inaantok, ay patuloy lamang ako sa pag-swipe-swipe sa phone ko at sakto rin namang may nakausap akong isang lalaki. 18 years old siya at mas matanda siya sa akin ng 1 taon nung time na yun. "Hello, taga saan ka?" Ani ng lalaki mula sa kabilang linya. Halata sa boses at sa way ng pagsasalita niya na isa siyang Batanggenyo. Tumagal rin ang pag-uusap namin ng ilang oras at hindi maitatanggi na maganda siyang kausap dahil sa makulit niyang personalidad at nakakatawang humor. Natapos na lang ang pag-uusap namin nang dalawin kami ng antok at nagpaalam na sa isa't isa. Sumaglit pa akong tumingin sa phone ko at tumingin sa kalendaryo. December 2, 2021. Ako ngayon'y nakapikit sa matsaring mga bagay ang naiisip. Di mapigilan ng sarili na magangat, di sa tinatamad. Ito ang aking paraan upang agad-agad na maranasan ang iba't iba. Matapos nga noon ay hindi na ako nag-expect na magkakausap pa ulit kami. Pero hindi ko naman inakala na kinabukasan ay babati siya. "Good morning," nakalagay sa mensahe niya para sa akin. Mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang aming pag-uusap hanggang sa magpalitan na kami ng Instagram at Facebook accounts. Sabay rin naming pinagdiwang ang Christmas at New Year, pero sa calls nga lang dahil nga sa layo ng distansya namin sa isa't isa. Nagsabi at clear ko na rin agad sa kanya na ayoko muna na lumalim ang kung anong meron kami. Kumbaga ay friends lang muna. Ang reply niya naman sa akin ay, "Naiintindihan ko, pero nililinaw ko rin na gusto kitang ligawan. Hihintayin kita hanggang sa maging ready ka na." Siguro ay 8 buwan rin ganoon ang setup namin. Palaging magkausap, nag-a-update, nagkakamustahan, nag-uusap through call.
Hanggang sa dumating na ang birthday ko. Ang 18th birthday ko. Hindi pa alam ng mga magulang ko kung sino man ang nakakausap ko. Pero ramdam ko naman na alam nilang may nakakausap ako madalas sa cellphone ko. Matapos ang masayang pagdiriwang ng birthday ko, ay kinausap ko agad ang mga magulang ko at umamin na may nakakausap ako at gusto ko na rin siya. Kinabukasan nun, matapos ang birthday ko, ay saka nakilala nila mama ang nakakausap ko palagi sa phone. Sakto rin kasi nun ay sa beach naman kami nagpunta. Kinakabahan pa ako nun dahil hindi ko alam ang ire-react ng mga magulang ko. Pero kabaliktaran naman pala dahil tuwang-tuwa pa sila na nakilala nila ang madalas kong kausap. Sobrang saya ko noon at first time ko ring may maipakilala sa mga magulang ko na lalaki. Marami-rami kaming napag-usapan noon tungkol sa kanya. Marami ring mga tanong ang mga magulang ko at iba ko bang kamag-anak. Tuloy-tuloy pa rin ang aming pag-uusap at mas nakilala pa namin ang isa't isa. Yung tipong kabisado niya na ako at ganon din ako sa kanya. Nakilala ko rin ang mama niya at nakapag-usap kami through video call. Masaya naman at nakakatuwa dahil marami pala silang alaga, lalo na ng pusa, na siyang gustong gusto ko. Hanggang sa umabot na kami ng December 2, 2022. 4 months matapos ang birthday ko. Gabi noon at magkausap kami sa Messenger app. Nagkwento ako sa kanya tungkol sa mga tanong sa akin ng mga kaibigan ko na ano raw ba kami? Ano nga ba kami? Tagal na lang ng pag-uusap namin. Aaminin ko na frustrate ako at medyo nape-pressure na ako nung time na yon dahil para sa sarili ko ay hindi ko rin alam ang sagot kung anong meron kami. Gulong-gulo na ako ng gabing iyon dahil ang tagal na rin namin magkausap. Umiiyak na rin ako dahil sa gulo ng utak ko nun. Hindi ko nga ma-explain mga gusto kong sabihin. Bigla naman siyang tumawag. Sabi niya ay sagutin ko raw ang tawag niya dahil may sasabihin siya. Agad ko namang sinagot ang tawag. Tahan na. Alam kong nalilito ka na sa kung anong meron tayo. Pinag-isipan ko talaga to. Sinakto ko talaga na tanungin ka ng December 2. Buwan at araw na una tayong nagkausap sa app na yun. 1 taon na pag-uusap at paghihintay sa'yo. Hanggang sa natapos ang gabing iyon at kami na. Sinagot ko siya at oo, boyfriend ko na siya. Naging kami ng December 2, 2022. Nagsimulang magkausap ng December 2, 2021. Sobrang halaga ng date na yun dahil para sa kanya, naisip namin na pagkatapos ng kaarawan niya, December 1, ay pinagkausap kami, December 2. Kumbaga parang regalo pagkatapos ng kaarawan. Ilang buwan rin ang lumipas at pinayagan na rin siyang bumiyahe papunta sa amin dahil nga estudyante pa kami at malayo kami sa isa't isa kaya medyo natagalan pa bago kami magkita. Dumating ulit ang birth month ko, August, nang pinayagan siya para magpunta sa amin. Saktong first year college na ako at
Second year college naman siya. Nakita ko na lamang ang aking sarili, nakatayo sa terminal ng bus, nasasabik, naghihintay na makita ko na siya. Hindi man araw-araw na nakangiti, at ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan, away bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli.